Marami ang nagulat nang nagpahayag si Senator Marcoleta na hindi siya PDP at hindi rin siya Duterte Block. Ako PDP laban eh. Yun. Yun naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Well, tama nga naman siya. Isa siyang independent kasama sina Richard Mata, Pastor Kibuloy at Attorney Vic Rodriguez. Sa katunayan, kahit nga hindi siya PDP or Duterte Block, makikita natin talaga ang kanyang sinusundan at tinitingala ay si Duterte. Gusto kong pasalamatan ay yung napakaraming mga tao na sumasalubong sa amin. Kasi ako, sumasama rin ako sa Uniteam, sumasama rin ako sa PDP Laban. Sa katunayan, kaya siya sumuporta kay Marcos Jr. noong 2022 ay dahil kay Duterte. Only Bongbong Marcos expressed the desire to continue with the program of PRRD. Nobody else. Wala isa man lang sa kanila ang nagsabi na ipagpapatuloy ang legacy ni President Duterte. Si BBM lang ang gumawa doon. That is a very material factor that maybe considered for the PDP Laban. Kahit hindi ako member ng PDP Laban, pero yun ay isang material at mabigat na factor. Sa usaping Duterte Block naman, na hindi siya kasama sa Duterte Block, Tama, paliwaliwanag natin noong isang araw, Nelson, na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP Laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Pagkatapos naming bumoto ng speaker ay ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this afternoon. But we will converge in Batasang Pambansa Oo. in time to hear the message of the President. Oho. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Opo. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang May kagustuhan nun. kagustuhan noon at Oho. sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. sa kabilang dako naman, lalo sa mainstream media, alam na alam nila na Duterte Block itong si Senator Marcoleta. Tanungin kaya natin si Maluti Kia. Kabilang din si Senator-elect Rodante Marcoleta sa mga pambato ng Duterte Block sa Senate presidency. Sa isang panayam ng One News, sinabi ng campaign advisor ni Marcoleta, ni si Maluti Kia, na matunog din ang pangalan ng first-time senator bilang bagong Senate President. The newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. Ganun pa man, huwag na tayong malito. Ang importante ngayon, kung gagampanan ni Marcoleta ang kanyang trabaho o ang kanyang ipinangako. At ang pinaka-importante dyan, kahit wala kang label, kung Duterte ka man, PDP ka man o anuman independent, ang importante ay ipagpapatuloy niyang ipaglalaban ang sinasabi niyang legacy ng mga Duterte. At ito na po ang ilan sa mga clips kung saan tayo po nakikita na natin na nag-umpisa na ang kanyang trabaho laban sa korupsyon. Dahil lingid sa kalaman ng lahat, itong Senate Blue Ribbon Committee na napakamakapangyarihang posisyon sa Senado ay hiling pa pala niya bago pa siya naging senador. Ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At eto na ngayon, sumabak na, binatikos ang DPWH. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? Ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. Ito ay pera ng bayan. Lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po eh.
Sa mga kapit po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Binatikos din ang korupsyon ng pondo para sana sa mga magsasaka. Meron pa pong batas, Mr. President, Your Honor. Nagtakda po yung batas na 25% ng loanable fund ng isang bangko ay ipapahiram sa mga magsasaka. Hindi po nangyayari. Ang bangko po siguro sapagkat masyadong commercialized. Pero yung po tumutukoy hindi lang private banks po pati public banks. Talagang kailangang bigyan 25% ng kanilang pondo ipautang. Gumawa po sila ng paraan para maiwasan ito. Ibinigay sa mga mangungutang na kunwari related sa agriculture, doon po napunta kaya napakaraming warehouse po na nangyari. Pero sa farmer po, walang masaya. Ano pong gusto kong ipaintindi, Mr. President? Ang oversight function po ng Congress ay napakabisa rin. Tingnan po natin, repasuhin natin lahat. At mula doon, marami po tayo may tutulong sa ating mga kababayan. At pati si Senator Tulfo, natameme. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweet, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos. Sa pagpapatuloy pa nito, tila baga naging estudyante itong si Senator Tulfo. Not to mention, baguhan pa lang ito si Senator Marcoleta. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun. Hindi rin nakalusot kay Senator Marcoleta si Senator Jinggoy Estrada sa tila baga-ala investigador na pagpapaamin ni Senator Marcoleta kay Senator Jinggoy Estrada. Napakarami pong kontraktor doon Tinatanong ko po kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, hindi po ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit po naman po hindi kayo makakasagot? hindi po ako nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Hindi na issue dito kung ikaw ay DDS, kung ikaw ay PDP, kung ikaw ay Duterte Black. Ang importante, hindi nagbago ang kanyang paninindigan at pananaw. Dahil kung noon, ganito siya, Nangyayari na naman ngayon. We are talking of the office that the person motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Brati-bratinela pa. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taong ko na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad Walang man lang... We can read the records. ay ganun pa rin naman si Senator Marcoleta hanggang ngayon. Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po, oo. Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. Malinaw na malinaw yun, di ba? Kapansin ng Korte Suprema, malinaw na talaga yun. Kakain nila na yung impeachment. Yes, isa lang ang ihain nila, 4. Pero kumbaga sa niluto na kanin, ilaw na ilaw.
panis pa yung iba, paano may pakakaisa siya natin? Hindi pwede. Kailangan malinaw pati yung paraan, pati yung proseso. Ang lesson dito, hindi mo kailangang ipagsigawan na ikaw ay DDS, na ikaw ay Duterte, kung ang ginagawa mo naman ay sa tama ka lang. Kagaya na lamang nitong si Atty. Rowena Guanzon. Hindi naman siya DDS, pero tumatalima siya sa ipinaglalaban sa tama, lalo na sa mga Duterte. Hindi po ako DDS. Kaya lang, love ako ng mga DDS, di ba? Mali po yung, yung tingin nyo na DDS ako kasi hindi ko binabanatan si Sara Duterte. Pero, you have to appreciate that I'm really consistent. Anti-Marcos po talaga ako. Since I was 13 years old, pangalawang Marcos na po ako eh. Wag naman po sana pangatlo. 67 na ako eh. Never again. Diba? Okay. So, it's fair to say na porke sinabi hindi siya PDP at hindi siya Duterte Black, ay bumaliktad na siya. Alalahanin po natin, minsan mas maganda yung gawa kaysa sa salita. Maalala natin si Tulfo, nung sinabi niyang hindi siya DDS, hindi siya Duterte. Nung siya po ay naging senador, wala siyang ginawa. Nanahimik siya at nabahag ang buntot kay Marcos Jr. Meron nga dyan, Duterte ng Duterte, pero traidor at manggagamit.